Hi guys, yan. Tanong sa atin, ma'am, ba't daw gano'n? Yung mga kasama niya daw is approve na yung visa. Tapos alis na ng July 7, possible na sabay-sabay sila nito na nag-ayos ng visa. Pero siya daw at yung kasama niya, kung mali, tama ako ng pagkakaintindi, is hindi pa sila dinadat na ng visa. Hindi pa sila na-approve. So, ano yung mga case-to-case basis, bakit to nangyayari? So, ang una pong reason, possible, meron kayong problem sa documents dito. Ang second reason is yung department na pupuntahan nyo or yung department na paglalagyan sa inyo ng employer is nagkaroon ng conflict, nagkaroon ng problem, or di kaya naman is meron conflict doon sa paglalagyan nyo ng department. So, case-to-case basis yan. Pero guys, hanggat hindi nagde-decline si ministry or si check embassy, hindi sila nagde-decline sa inyong visa, wag po muna kayong mag-overthink. So, nangyayari talaga yan kasi sabi ko nga sa inyo, kung nanonood kayo before ng mga videos ko, sabay-sabay kami noon na nag-visa, ilan kami nag-visa, pero may aalis na ng May, tapos ako August pa ako nakaalis. So, ang haba, no? 'Di ba? Although hindi pa naman kami approve at that time, pero alam na namin na may alis ng ganito, may alis ng ganyan. Kasi nga, depende po yan kay employer. Ngayon, kung yung inyong paglalagyan sa inyo ng employer is kailangan ng tao, urgent kayong makakalis. Pero kung ang department na paglalagyan sa inyo is hindi ganun kakailangan, ibig sabihin, for hold, for manpower pooling, ibig sabihin, ito kailangan natin to, for example, is September pa. So, hindi pa agad kayo ipapalo up dito sa Ministry ng Czech Republic. So, yun yung case-to-case basis na mostly talaga na nangyayari kung bakit hindi agad na-approve ang inyong visa. So, bukod doon sa senaryo na yun, possible din kasi na nagkaroon kayo ng problem sa documents nyo dito sa Czech Republic. Hindi ko sinasabi na yung documents na ipinasa nyo. May mga case kasi na yung documents like yung accommodation, provided kasi yan ng inyong agency dito sa Czech Republic. And then, kung doon sa accommodation na paglalagyan sa inyo, for example, yung paglalagyan sa inyo accommodation, nagkaroon ng paper problem, documents problem, something like that. May gustong ipabago si ministry doon sa ipinasa ni agency nyo dito or ng employer nyo dito, doon magkakaroon ng konting conflict, bakit hindi agad kayo narilisan ng Afro visa. Pero hanggat hindi nga po kayo na-decline, hindi inilalagay na decline kayo, ibig sabihin yung visa nyo is on process pa rin siya. So, huwag muna tayo mag-overthink, no? So, marami rin kasi ako na babasa ng mga ganyang comments, especially sa ating read up. So, ang cases naman, kaya naman siya nagkakaroon ng ganyan is dahil nga po nagkaroon ng problem sa kanilang employer. So, may mga cases na ganyan, pero kung kayo naman ay legit, nasa legit kayo na agency dyan sa atin sa Pilipinas, nothing to worry hanggat hindi kayo nade-decline. Kasi gagawan nila yan ng paraan para maayos yung inyong mga dokumento kung sa documents may problem. Okay? So, way back I think 2023 or 2024, nangyari yan dati dito. So, sa dati ko tong company, nangyari din yan na nagtagal sila bago sila nakapunta dito. So, nasa 1 year yata sila naghintay. Yung iba is nakapunta na pero sila naiwan. So, bakit? May nangyari kasi doon sa mismong company. Nagkaroon ng losses ang company. Pero at the end of the day, napapunta pa rin naman sila dito. Yun nga lang medyo natagalan. Pero mapapapunta. Sabi ko nga sa inyo, hanggat hindi kayo na-decline, nothing to worry. Kasi pag na-decline kayo, ibig sabihin, wala nang magagawa. So, pwedeng yung inyong agency na i-reschedule kayo for visa, something like that. Pero, medyo matatagalan pa yun. Pero, hanggat hindi kayo na-decline, guys, ibig sabihin, hindi pa siya dumadaan or on process pa lang siya sa ating ministry dito sa Czech Republic. So, ano yung mga pwede nyong gawin? So, wala kayong magagawa kundi maghintay po. So, mag-follow up kay agency, maghintay. Yun lang talaga yung maaari nyong gawin. Kasi, sila yung mag-aasikaso nun. As long as, okay na yung inyong dokumento. Guys, isa pa rin sa reason kung minsan bakit nagtatagal, kung bakit wala pa kayong visa, baka naman kasi, eto hindi ko sure kasi kung ano yung case niya. So, baka naman kasi noong time na pasa sila ng documents, for example, 10 kayo magkakasama, di ba? Ngayon, itong 8 is on the spot, okay na yung dokumento nila. On the spot, complete requirements na sila. So, mapo-forward na yan dito sa Czech Republic kaagad. I think every Tuesday and Friday nagpo-forward sila dito sa Czech Republic. Ngayon, for example, ikaw is hindi pa complete requirements, tapos na kompleto mo requirements mo after 1 month. So, wag mong isasama sa count yun.
no? Hindi yun kasama sa count. Ang isasama mo lang sa count is yung complete requirements ka na talaga and naipasa mo na siya sa embassy dyan sa atin sa Pilipinas. Yun yung start mo ng counting na 2 to 4 months na visa approval. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, may case-to-case basis na kahit complete requirements kayo, nagkaroon ng problem dito sa documents dito sa inyo sa Czech Republic, so ang mag-ayos naman nun ang inyong agency dito as Czech Republic. So, kapag gano'n naman ang cases, wala naman kayong kundi maghintay lang. Yun lang yung pwede nyong magawa. At yun nga, kung sakali naman na nagkaroon ng, kunyari, konting conflict dun sa department na pagpupuntahan sa inyo, wala din naman kayong magagawa doon. So, ang mangyayari doon, ang agency nyo naman sa Czech Republic at saka ang employer, sila naman yung mag-uusap regarding dun sa case na yun. Pero, yun nga yung sabi ko sa inyo, hanggat hindi kayo nade-decline, ibig sabihin, hindi kayo binibitawan ng inyong employer. Ibig sabihin, hindi kayo on process pa rin kayo sa inyong dito sa ministry. So parang ganun. Ganun yung case na masasabi ko sa inyo, wag mo na masyado mag-overthink kasi nangyari din naman yan sa akin before na yung mga kasamahan ko umalis na ng May, ng June, July, pero ako is August pa. Although meron na ako ng visa approved, kaya lang minsan nakaka-downgrade, degrade pagka medyo na-relate ka doon sa mga kabatch mo. Pero yun nga, kasi iba yung department na napagpuntahan sa akin compare doon sa department nila. So yung department nila, isama-sama sila doon sa department na yun. And then ako lang yung nahiwalay doon sa department ko, which is yung department ko pala ay mag-open lang siya or kailangan niya lang ng full force na tao is by September. Kaya August nila ako dinispatch. So, ganun yung, bago kayo kasi pumunta dito is alam na nila kung saan yung location, kung saan kayo dadalhin na department, kung ano yung skills na meron kayo. So, bago sila magpapunta dito ng tao, alam na nila yan, ito kay department na ganito, ito department na ganyan, ito department na ganyan. Ngayon, kung sa department 1 is kailangan na ng tao, for example, kayo ay sa packaging, kailangan ng tao, so mauuna talaga na hingin or i-follow up ni inyong employer kay ministry ang inyong papeles. And then, ito naman kunwari sa department 2, ito medyo September pa natin to kailangan. So, wait muna kasi meron pong expiration ang ating visa kapag naka 6 months na siya na na-approve pwede po siyang makat, parang ganun. Pwede siyang, hindi ko alam kung ano yung term na yun, basta within 6 months dapat makapunta na kayo dito sa Czech Republic once na na-approve, once na nakuha na ni agency nyo dyan sa atin sa Pilipinas na-receive na nila, nakuha na nila, dapat within 6 months makapunta na kayo dito sa Czech Republic. Kasi pag hindi kayo nakapunta dito sa Czech Republic, that means pwede nilang na yung visa. So wala nang kwenta yung visa nyo. Kaya hindi nila pwede agad-agad, kung hindi pa nila kailangan ng tao, hindi nila agad pinuforce or pinapollow up. Kasi nga, merong ganun na after 6 months dapat makaalis agad kayo once na na-approve yung visa nyo at na-claim na siya ng inyong agency. So sana nakatulong, no? I hope. Bye!